Una, magigisa na tayo ng bawang, sibuyas at luya. Pinagsama-sama ko na sila, pinagsabay-sabay ko na sila. Tapos, pagkaraan ng ilang minutong paggigisa natin dito, ilalagay na natin yung isang sili kasi isa lang naman yung available dito. And then, paikot-ikutin nyo lang uli ito ng mga ilang minuto pa hanggang medyo mamula ng konti yung sili. Para at least kasi pag ginigisa, lumalabas yung lasa niyan. Tapos nilagay na natin yung manok. Bali ito, almost 2 kilos ata. Ito malalaki lang ang hiwa. Sasangpat lang din natin ito pa ng mga another mga 2 to 3 minutes lang. Paikot-ikutin mo lang dyan sila, no? And then, mag-a-add na tayo ng patis. Ito na magiging pampalasa natin dito. Usually kasi patis ang ginagamit sa mga ganitong luto ng gata. Kasi mas malasa kasi pag talagang patis kesa sa asin. Pero kung wala namang patis kayo, kung umiiwas tayo sa patis, okay lang naman ang asin. So, paikutin uli natin ito no, ng mga ilang minuto lang para lang kumapit yung lasa ng patis. And then, next step, lalagyan na tayo ng paminta. Yan, siyempre, kada naglalagay tayo ng kung ano mga ingredients dito sa ating niluluto, lagi nating hahaluin, pero dahan-dahan lang. Baka naman magkalasog-lasogin yung manok. Tapos yun nga, nilagay na natin yung gata dito, yung kakang gata talaga to. Hindi na lang natin na-video kasi ang hirap naman, naghahalo ako, hawak ko yung cellphone ko habang nagbibideo, diba? Hindi naman 3 kamay ko. At saka ito na rin, lalagyan na natin yung gulay. Yan, alam niyo naman na yan, sitaw. Bali yung dilaw na nakikita nyo at saka orange, parehas po yan parehas na kalabasa. Baka magtaka ho kayo, baka akala nyo carrots ho yung isa. Bali magkaiba lang ho ng lahi yung kalabasa yan. Kaya magkaibang kulay. Tapos papakayambutin nyo lang ng konti yan. And then, pwede ka maghagis ng sili dyan, ano? Depende sa inyo kung gaano karami. So, 2 sili lang nilagay ko kasi may kakain ng mga bata. Baka hindi kaya yung anghang. Pero nasa inyo pa yun kung gaano karami sili ang ilalagay nyo. Then, mag-add na rin tayo ng seasoning. Siyempre, tansyahan lang yan. Tapos, siya nali, gagantunin nyo lang. Parang halo-halo ng konti kasi nga naglagay tayo ng seasoning, ano? Bali pakukulin lang natin to hanggang tuluyan ng lumambot yung mga gulay. Kasi yung manok naman kanina pa nakasalang, I'm sure malambot na to. Hinihintay lang natin lumambot nga yung mga gulay na nilagay natin. Kasi talagang ang purpose ko dito yung parang halos madurog yung kalabasa. Yun, after ilang minutes, eto na, ready na ang ating ginataang manok with veggies. Kita nyo naman guys, yung kulay mga kasikat, talagang nanilaw na siya kasi halos durug na kalabasa natin dito. So yun lang po, maraming salamat po sa panonood. Ingat, God bless, bye-bye!